Tayo po'y nagkatipon-tipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, habang tayo ay papalapit na sa katapusan nating liturgical year, ating sariwain muli ang mga naganap sa ating buhay at ating ihanda ang ating mga sarili upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko, Riyang Diyos, at sa inyong mga kapatid, na luba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang sa panunumpa ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang magpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan. Sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Akong si Daniel ay nakakita ng isang malaking dagat na binabayo ng malakas na hangin kabi-kabila. Mula sa dagat ay may lumitaw na 4 na iba't ibang dambuhala. Ang una ay parang leyon, ngunit may pakpak ng agila. Nabunot ang mga pakpak nito. Umangat ito sa lupa at tumayong tila tao. Binigyan ito ng isipan ng tao. Ang ikalawa naman ay mukhang oso. Ang 2 paa lamang nito sa huli ang inilalakad at may kagat pang 3 tadyang. May tinig na nag-utos dito, sige, magpakasawa ka sa karne. Ang ikatlo ay kawangis ng leopardo. Ito'y may 4 na pakpak sa likod, 4 ang ulo at binigyan ng kapangyarihan. Pagkaraan, nakita ko ang ika-4 na hayop. Nakatatakot itong tingnan at mukhang napakalakas. Bakal ang ngipin nito at tanso naman ang mga panga. Niluluray ng bibig nito ang anumang makagat at tinatadyakan ang matira doon. Kaiba ito sa 3 nauna pagkat ito'y may 10 sungay. Pinagmasdan kong mabuti ang mga sungay at nakita kong may tumutubo pang isa. Ang 3 sungay ay nabunot upang magkaroon ng puwang ang sungay na tumutubo. Ito ay tulad ng tao, may mga mata at bibig. Nakapangingilabot ang sinasabi nito. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig
ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Dahil sa kakilakilabot na mga bagay na sinasabi ng sungay, naakit akong manood hanggang sa mapatay ang ika-4 na hayop at ihagis sa apoy. Yaong ibang hayop ay inalisan ng kapangyarihan, ngunit pinanatiling buhay ng kaunti pang panahon. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapahamalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakilait papurihan ang poon magpakailanman. Dakilait papurihan ang poong magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bundok at mga burol. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poong magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng tumutubo sa lupa. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poong magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga bukal ng tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poong magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga dagat at mga ilog. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poong magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga balyena at lahat na nilikhang nasa tubig. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poong magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, lahat ng ibon sa himpapawid. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poong magpakailanman. Purihin ninyo ang Panginoon, mga kawan at mga mailap na hayop. Awitan siya ng papuri at dakilain magpakailanman. Dakilait papurihan ang poong magpakailanman. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang isang talinghaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagkakadahon na ito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Ganon din naman,
Kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga ito, malalaman ninyong malapit na maghari ang Diyos. Tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang lahat ng taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po mga kapanalig. Magandang umaga din, Father. Habang papalapit na ang Pasko o ating Advent season, alam natin na puspusan din ang paghahanda ng mga tao, yung mga malls, no? Lahat kung saan tayo pupunta. Kaya nga, feel na feel mo na yung diwa ng Pasko sa pamagitan ng palamuti, sa mga ilaw, at kung ano pang mga senyales. No? Kahit sa mga kanta. Kapag pumunta ka sa mall, no? Christmas song na yung pinapatugtog. Lahat ng ito ay mga senyales, uhudyat, na papalapit na ang Pasko kahit wala pang Advent. Nung ako'y sa kabataan ko, no? Ako ay lumaki sa Negros at alam ko na napapalapit na ang Pasko sa tuwing ang tubo ay namumulaklak ng matataas na tangkay. At gustong-gusto ito ng mga kabataan dahil ang tangkay na ito ay ginagawang parol. Kaya karamihan sa mga kabataan ay nangunguha ng mga tangkay ng tubo upang gawing palamuti sa paaralan, sa bahay, at kung saan man, Christmas tree, no, para gawin itong palamuti. Ang ating pagbasa ngayon ay nag-uudyok din at hihikayat sa atin na maging mapagbatsyag sa galaw ng kalikasan at kung ano nangyari sa ating kapaligiran. Kung gaano tayo kaalam sa mga pangyayari sa ating kalikasan at kapaligiran, inaasahan din ng Diyos na sana ganon din tayo kamapagmatsyag, kasensitibo sa ating Diyos. Sa galaw ng Diyos ng ating buhay bilang totoong paghahanda nitong nalalapit na Adbyento at Pasko. Oo, natural tayong maghanda sa mga palamuti sa ating physical na mga kung anumang preparasyon upang madama natin ang diwa ng Pasko. Pero higit sa lahat, ating paghandaan at paging sensitibo sa galaw ng Diyos sa ating buhay. How can we be able to become sensitive to the movement of God, to the movement of the Spirit in our life? Isang paraan na tayo ay bukas sa paggalaw ng Diyos sa ating buhay ay sa pagpapalalim ng ating buhay espiritual. Ito lang ang paraan upang ating malaman, maintindihan ang galaw ng Diyos sa ating buhay kung hindi tayo magpupunla. Hindi natin palawigin, hindi natin palawakin ang ating karanasan, pagdama sa Kanya sa pagdalaw sa ating buhay. Dahil sa pamamagitan nito, mas lalo nating maintindihan ang pag-ikot at galaw ng panahon at pananahan ng Diyos sa ating buhay kung malalim din ang ating ugnayan sa Kanya. Kaya ang panahon ng Adbyento ay paghahanda sa ating mga sarili. No? Nagkakaroon tayo ng mga recollection, nagkakaroon tayo ng retreat, nagkakaroon tayo ng mga renewal, o kahit confession. Ito yung mga paraan upang mas makilala natin ang Diyos at paghandaan ang Kanyang pagdating sa ating buhay
upang malaman natin ang galaw ng Espiritu sa ating buhay. Darating ang panahon na siya ay manahan sa ating pamayanan, sa ating simbahan, at sa ating sarili, at sa kanyang pagdalaw at sa kanyang pagdating. Handa tayong salubungin siya. Handa nating samahan siya. Handa nating ipagdiwang ang kanyang kaharian sa ating buhay. At ang pangatlong hamon sa atin, ang kahandaan nito ay maganap. Maaring dumating at dadaan ang panahon, pero ang kanyang mga salita ay mananatiling tapat hanggang sa katapusan ng mundo. Kaya inihabili ng Diyos ang kanyang mga salita upang ating buhayin at pagnilayan sa lahat ng pagkakataon, sa ating pagdalo sa misa, sa ating pagbabasa sa Biblia, o kung anumang paraan na tayo ay mabalot at kanyang mapuspos sa kanyang mga salita, dahil ito ang totoong nagbibigay buhay at diwa sa ating pagsalubong sa Kanya. Hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang o kung sa anumang kasiyahan sa mundo, kundi tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Kaya yung Kanyang mga alagad, habang sinusundan siya, no, at umalis yung iba, dahil hindi nila makita ang Mesiyas na kanilang hinahanap, sabi ni Jesus sa kanya, no, sabi ng mga alagad ni Jesus sa kanya, saan pa kami pupunta, Panginoon? Nasa sayo yung mga salita ng buhay. Kaya wala na kaming ibang hinahanap pa o hanapin pa kundi ikaw. Sana sa ating paghahanda nitong kapastukuhan at itong Adbyento, sana magkaroon tayo ng panahon upang pagnilayan ang kanyang mga salita at isabuhay ito. Dahil dito natin makikita ang totoong diwa ng Pasko at maintindihan natin ang pananahan ng Diyos sa ating buhay sa pamamagitan ng paggalaw ng Espiritu. Kung hindi tayo mapupuspos sa kanyang mga salita, paano natin maiintindihan ang kalooban ng Diyos sa ating buhay? Oo, nakikita natin sa kalikasan, sa pagbabago ng panahon, mga palatandaan ng kanyang pananahan sa ating sambayanan at simbahan. Pero higit sa lahat, inihabilin niya ang kanyang mga salita bilang patotoo at patunay na tayo ay nakakaunawa sa kalooban ng Diyos sa pagiging isa at buhay sa kanyang mga salita. Kaya tayo'y merong banal na misa. No? Inihabilin ng Diyos. God instituted the Holy Eucharist, which has two parts in our life. Yung unang bahagi nating ginagawa ngayon ay pagsasabuhay at pagsasariwa ng kanyang mga salita, na tayo'y tumanggap sa Kanya at mapuspos sa salita ng buhay. At pagkatapos nito at ating pagsaluhan ang Kanyang katawan at tugo bilang kabahagi ng iisang Diyos sa isang katawan ni Kristo. At dito tayo magkaroon ng totoong paghahanda sa ating mga sarili at pagsalubong sa Mesiyas na ating inaantay. Let this be remaining days of our life a true preparation for Advent, being aware of God's presence in our life by being sensitive in the movement of God in our life. Second, we can only develop this one through our prayer life. Without prayer life, we may not be able to discern God's ways in our life. And the third would be to be soaked with the Scripture and the Eucharist that sustains our life and that sustains our preparation for the coming of the Messiah. Amen.
Tinatawag tayo ng Panginoon na magantay sa kanyang muling pagbabalik. Lumapit tayo sa Ama sa panalangin habang maghihintay sa kanyang pagdating. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway makatugon sa tawag ng pagbabalik loob at pagbabago. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may mabuting kalooban naway sama-samang kumilos para mawakasan ang pag-aaway at digmaan, pang-aapi at kawalang katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating kamulatan sa presensya ni Kristo naway higit pa nating palawigin sa ating mga dukha at mga naghihirap na kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway pagkalooban ng lakas at pag-asa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga yumaong kamag-anak at kaibigan naway maranasan ang walang hanggang kaligayahan sa piling ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating itaas sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Diyos, pakinggan mo ang aming mga panalangin. Buksan mo ang aming paningin sa iyong presensya sa aming piling. Ilapit mo kami sa iyong araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Paghahanda ng alay ay narito pon, ang alak at tinapay, dalasal tarmo, anyo'y magiging tunay, dugo mo't katawan, aming tatanggapin ngayon, magbibigay buhay. Manalangin tayo mga kapatid, ang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang ng banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami pagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin naming kailanman sa pagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin, itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ikaw ay aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpuri nami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaysa namang hel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan.
pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon at tinabot sa kanya mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkaitinuming inagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinilay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang esposo, sa lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-ugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin at kagaling na utos at turo ng ating Panginoong Jesucristo at Diyos, ipahayag natin ng lakas na loob. Sa
Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkaloban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag aming pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa lahat ng kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob sa amin ang kapayapaan. Ito si Hesus Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan. Sa pangitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan, pang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.